Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ang Office of the Executive Secretary ay nadawit doon sa testimonya ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo. Sabi ni Roberto Bernardo, pumunta sa kanya, nakipag-usap sa kanya, nakipag-meeting sa kanya si DepEd Undersecretary Ulaybar. Itong si DepEd Secretary Ulaybar, sabi niya ni Ulaybar, ayon kay Bernardo, pumunta sa kanya para ipaabot na mayroong 2.8 billion na projects galing sa Office of the Executive Secretary at galing ito sa unprogrammed funds. At kapag na maayos ang usapan, bibigyan ng proyekto itong sila Bernardo galing sa unprogrammed funds ng Office of the Executive Secretary. At sabi ni Yusek Bernardo, natuloy yung usapan na yun. Kaya nagbigay daw siya ng 15% kasi ang hinihingi daw ng Office of the Executive Secretary 15%. Kaya sa tatlong instances, sa Makati, dinala niya doon kay Yusek Ulaybar. Sometime 2024, Yusek Ulaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations supposedly for the Office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan First DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of projects worth 2.85 billion. Here to attach as Annex B is a list of those projects. Subsequently, I submitted this list to Yusek Ulaybar. Yusek Ulaybar told me that the commitment is 15%. In his words, "Boss, 15 yan." Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion for the projects listed in Annex B. Engineer Alcantara, from time to time, would collect and deliver the agreed 15% commitment to me, which I delivered or caused to be delivered to Yusek Ulaybar in Magallanes, Makati, and other places. Kaya matindi, nasasangkot na ang Office of the Executive Secretary. Malacanang na ito. Pero todo deny ngayon si Bersamin. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi niya hahayaang masira ang kanyang malinis na record, yung matagal na malinis na record niya daw sa public service. Hindi niya raw hahayaan yan. Hindi raw totoo yung yung 15% kickback na yan. Wala daw ganyan. Wala daw siyang control diyan sa mga proyekto na yan. Sa DPWH. Pinabulaanan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin na humingi ang kanyang tanggapan ng komisyon para sa infrastructure projects. Sa kanyang inilabas na opisyal na pahayag, iginiit ni E.S. Bersamin na walang katotohanan ang salaysay ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo tungkol sa umano'y 15% na komisyon na hinihingi ng Office of the Executive Secretary. Ayon kay E.S. Bersamin, ang kanyang tanggapan ay walang kinalaman sa alokasyon ng budget ng DPWH. Wala rin anyang pakikipag-ugnayan ang OES kay Yusek Bernardo o kahit kay DepEd Undersecretary Trigiv Olaybar. Ipinagmamalaki ni E.S. Bersamin ang kanyang malinis na record bilang isang matagal nang naglilingkod sa pamahalaan. Una na ang pagiging career judicial officer at ngayon ay isang executive secretary. Kaya lang, kailangan talaga kasing magpaliwanag nito nila Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi yung unprogrammed funds, sa national budget kasi, mayroong isang lump sum. Ibig sabihin, isang buong bloke ng pondo, walang program funds doon. Hindi nakaprogram yun kung para saan. Pero may pondo. Halimbawa, sabi ni Senador Win Gatchalian, noong 2023, 700 billion niya unprogrammed funds. Noong 2024, 800 billion yan. Ngayon, ang may control dyan sa unprogrammed funds ay ang executive. Kasi ang nagde-decide dyan kung saan gagamitin yan, kasi wala nga, hindi naman nakaprograma kung saan. Saka na lang maglalabasan kung anong mga projects ang pupunduhan yan. Pero mayroong ganyang kalaking pondo. Diyan kinuha sa unprogrammed funds, yung 600 million di umano, ayon kay Ping Lacson, kay Villanueva. Unprogrammed funds yun eh. Hindi yun GAA. Hindi yun NEP, hindi rin yun insertion, unprogrammed funds. At ito na naman, 2.8 billion pesos, unprogrammed funds na naman,
At kumbaga, ino-offer ng Office of the Executive Secretary. Parang lumalabas na gano'n. At ang tao na nag-aalok noon, parang linalako, at kausap nga itong si dating Undersecretary Bernardo, inaalok nito ni Ulaybar, itong si Ulaybar, di umano ay tao ng Office of the Executive Secretary na, o sige, mayroon kaming 2.5 billion o 2.8 billion. Mayroon ka bang paglalagyan nito? O di syempre sabi ni Bernardo mayroon. O di doon niya. Pinadala niya na yan sa Bulacan. Gawan nyo ito ng design, ng proposal, ganyan. O sige, tapos biglang nag-release ng SARO. Nag-release ng SARO yung yan ay talaga yung certification na may pundo na. Ibig sabihin galing DBM yan. Ganun kalakas at napunduhan yung 2.8 billion na yon. Kaya nagbigay siya, sabi ni Yusek Bernardo, dating Yusek Bernardo, nagbigay siya ng 15% na kickback para sa Office of the Executive Secretary sa pamamagitan ni Ulaybar. Pero nagdi-deny si Ulaybar, hindi daw totoo yan. Kaya para masagot niya daw yan, nag-resign muna siya ngayon, nag-leave sa DepEd kasi Yusek siya ni Angara Yusek. Pero dahil ang sangkot doon ay Office of the Executive Secretary, naglabas din ng statement si Executive Secretary Bersamin. Hindi raw totoo yan. Ay, mga kabunyog, kung makikita natin palapit ng palapit sa Malacanang, palapit ng palapit sa Marcos at Romualdez. Si Romualdez nababanggit na. Kaya lang, nga lang yung testigo ni Marcoleta. Ito namang si Bernardo, dinadawit na talaga, Office of the Executive Secretary na yan. Bersamin na yan. Palapit ng palapit sa, sa seat ng power talaga. Anyway, hindi natin alam kung ano nga bang dito. Pero yan, dinideny ni Bersamin. Kaya lang, alam naman dapat ni Bersamin yan. Dating Chief Justice siya. Denial is a weak defense. Denial is a weak defense. Kailangan mag-present pa siya ng dagdag niyang mga ebidensya para i-counter yung akusasyon sa kanya. Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.